Ang presyo ng paghihiganti, bakit isang risk sa ekonomiya ang SARA 2028? Sa gitna ng ingay ng politika, madalas nating malimutan ang pinaka-importante, ang ating sikmura. Ang pagpili ng susunod na uupo sa Malacanang ay hindi lang paligsahan ng kasikatan. Ito ay usapin ng kung sino ang makapagpapanatili ng trabaho, makakahatak ng puhunan at makapagpapababa ng presyo ng bilihin. Sa pagsusuri ng marami, may mga red flag o babala kung bakit ang isang presidency sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ay itinuturing na malaking panganib sa ating ekonomiya. Heto ang mga dahilan kung bakit dapat tayong maging mapanuri. Una, politika ng paghihiganti versus paglago ng negosyo. Ang ekonomiya ay isang sensitibong halaman. Kailangan nito ng katahimikan at katiyakan para lumago. Ngunit ang estilo ni Sara Duterte ay nakatali sa tinatawag na vindictive politics o politika ng paghihiganti. Kapag ang isang leader ay mas abala sa pakikipag-away, pagbabanta at paggamit ng kapangyarihan para maningil sa mga kagalit, natatakot ang mga investors. Walang dayuhang negosyante ang maglalatag ng bilyon-bilyong piso sa isang bansa kung saan ang batas ay ginagamit na sandata sa personal na galit. Sa madaling salita, kapag magulo ang Malacanang, walang gustong magnegosyo sa Pilipinas. Pangalawa, ang lason ng confidential funds. Naging mitsa ng kontrobersya ang bilyon-bilyong pisong confidential at intelligence funds na hinawakan ni Sara Duterte. Para sa ekonomista, ang kawalan ng transparency sa paggastos ng pampublikong pondo ay isang lason sa sistema. Kapag nakikita ng mundo na ang bilyon-bilyon ay naglalaho ng walang malinaw na audit, bumababa ang ating credit rating. Ang resulta, mas mahal ang interes sa mga utang ng bansa. Ang perang dapat sana ay pambili ng gamot o pampatayo ng paaralan na pupunta lang sa pagbabayad ng interes dahil hindi tayo pagkatiwalaan ng mundo. Pangatlo, ang takot sa pagbabalik ng diktatorya. May pangamba ang business community na ang isang Sara presidency ay pagpapatuloy lang ng pamumunong kamay na bakal ng kanyang ama. Sariwa pa sa alaala ang pagpapasara sa malalaking kumpanya at ang pag-atake sa mga kritiko. Ang ganitong sistema ay sumisira sa rule of law. Ang mga negosyante, maliit man o malaki, ay kailangan ng katiyakan na hindi sila gigipitin o ipapasara dahil lang hindi sila kaalyado ng nasa itaas. Ang ekonomiyang nakabase sa takot ay hindi kailanman uunlad. Pang-apat, nasaan ang planong pang-ekonomiya? Hanggang ngayon, mailap pa ang konkretong plano ni Sara Duterte para sa bansa. Paano lulutasin ang inflation? Paano pababain ang presyo ng kuryente? Paano gagawa ng bilyon-milyong trabaho? Habang ang ibang lider ay naglalatag ng mga polisiya sa teknolohiya at agrikultura, ang naririnig natin sa kampo ng vice-presidente ay puro depensa laban sa impeachment at banat sa administrasyong Marcos. Ang bansa ay hindi pwedeng patakbuhin sa pamamagitan ng vlog at press release. Kailangan ng teknikal na kaalaman para hindi tayo mapag-iwanan ng ating mga kapitbahay sa Asia. Panglima, panganib ng pag-iisa o international isolation. Dahil sa mga issue ng human rights na nakakabit sa pangalang Duterte, ang isang Sara presidency ay maaaring maging sanhi ng paglayo ng ating mga Western allies tulad ng US at European Union. Ang mga bansang ito ay may mahigpit na kondisyon sa karapatang pantao bago makipagkalakalan. Kung tatalikuran tayo ng international community, mawawala ang ating mga pribilehiyo sa kalakalan. Sino ang sasalo sa atin? Ang China? Nakita na natin noong nakaraang administrasyon na ang pagkakaibigan sa China ay hindi naman nagresulta sa mga ipinangakong bilyong-bilyong dolyar na investment. Ang pagpili ng susunod na leader ay hindi parang pagpili ng paboritong artista. Ito ay parang pagpili ng magpapatakbo ng iyong kabuhayan. Ang mensahe ng pagsusuring ito ay simple. Ang Duterte brand ng politika ay maaaring sikat sa surveys pero ito ay isang malaking sugal para sa ating kinabukasan. Ang paghihiganti, kawalan ng transparency at kawalan ng malinaw na planong pang-ekonomiya ay mga sangkap para sa isang matinding krisis. Bago tayo magdesisyon, itanong natin sa ating sarili, handa ba nating isugal ang ating trabaho at ang kinabukasan ng ating mga anak para sa isang leader na mas abala sa sariling laban kaysa sa pag-unlad ng bansa?
Sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami